Bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa, malawak ang iyong impluensya. Ang kaguluhan sa West Philippine Sea ay kailangan ng atensyon. Mahalagang maaprubahan at maipatupad ang panukala ng DepEd na isama ang West Philippine Sea sa ating kurikulum. Kung meron man. Kung maantala ito, binabaliwala natin ang papel ng edukasyon sa paghubog ng pangunawa at determinasyon ng susunod na henerasyon. Ang isyong ito ay higit pa sa usapin ng teritoryo. Ito ay tungkol sa pagtatanim ng kamalayan at pangako sa soberanya ng bansa. Kahit hindi ka makapagkomento ng direkta sa mga controversial issue, siguraduhin may sapat na kaalaman ang ating mga kabataan. Ang bawat araw ng pagkaantala ay nasasayang na oportunidad. Huwag mong biguin ang ating mga mag-aaral at ang ating bansa dahil lamang sa politika. No comment is not an option. Vice President Sara Duterte Sigurado kong alam na ninyo itong insidenteng ito, ang no comment incident ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman naisipan kong gumawa rin ng komentaryo tungkol sa kanyang trabaho. No comment, I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. Sir, statements po sa patuloy na pang-haras ng China sa atin sa West Philippines. No comment. Sir, gusto ko na lang po sa naval patrol sa activities po sa US, ng US, Australia, Japan, and ng Pilipinas sa atin sa West Philippines. Opo, no comment. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Madam Vice President, pagdating sa West Philippine Sea, ang lagi niyong no comment. Hindi lang basta pang depensa sa politika. Sinyalis ito ng kawalan ng pakialam. Isang pagtataksil sa mismong pinanggagalingan ng inyong posisyon at kapangyarihan. Habang bumabagyo ang mga geopolitical issues sa ating pintuan, inuna niyo ang political maneuvering kesa sa kapakanan ng bansa at iniwan yung walang armas at kaalaman ang isang buong henerasyon para ipagtanggol ang para sa atin. As the head of the Department of Education at bilang Vice Presidente, you hold immense power. Kapangyarihang magsimula ng revolusyon ng kaalaman para sa ating mga kabataan. O hahayaan na lang nating manaig ang kawalan ng pakialam at kamangmangan. Alam ko naman ang komplikasyon ng posisyon nyo. But let's be clear. Neutrality on an issue like this isn't wisdom. It's cowardice disguised as diplomacy. Madam Vice President, let me remind you about your job bilang Education Secretary. Ang ating educational system ang unang linya ng depensa. Isang lugar kung saan pwedeng hubugin ang susunod na henerasyon ng mga makabayan. Pero sa halip, pinapatahimik nyo lang ito. Oras na para gamitin ang usapin sa West Philippine Sea. Hindi bilang mitsa ng hidwaan, kundi bilang mabisang classroom ng soberanya. Nanindigan si Vice President Vice President Sara Duterte still mum on the West Philippine Sea No issue. comment, I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. No comment. Our school curriculum must dive headfirst into the historical truths of our West Philippine Sea claims. Uncensored, unflinching. Attempts to avoid offending foreign powers by watering down these truths only serve to weaken our citizenry. Our youth deserve to inherit the full breadth of knowledge. The legacy of West Philippine Sea is their birthright. Our birthright. Atin yun eh. But understanding sovereignty requires more than history lessons. We need to pull back the curtain on the geopolitical chessboard playing outright at our doorstep.
Turuan natin ang mga estudyante tungkol sa magulong mundo ng economic ties. Mga dirty tactics sa politika na iniiwasan yung banggain. At posibleng epekto kung wala tayong gagawin. Dapat matuto silang makita ang tunay na motibo sa likod ng mga ngiti ninyo. Itigil na natin ang pagpapanggap na maayos ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Dapat umalingaw-ngaw sa classroom ang boses ng mga mangingisdang Pilipino na naghihirap. Mga kwento tungkol sa pagkakasira ng kalikasan at ang pangamba ng mga coastal communities na umiikot ang buhay sa pinag-aagawang tubig na yon. Our youth need to feel the urgency, the human cost, to fully comprehend why this issue demands their attention. Ngayon sa panahon ng online warfare, kung saan sandata ang misinformation, kailangan natin maging digital warriors of truth ang ating mga kabataan. Mas mahalaga ngayon ang media literacy kaysa dati. They must learn to dissect propaganda, tirelessly fact-check, or fiercely defend our sovereignty narratives on every online battlefield. Ang pananahimik sa digital world ay pabor sa mga taong nanlilinlang at nagmamanipula. Hindi sapat ang mga boring classroom discussions. Suportahan natin ang kapangyarihan ng kabataang mag-criticize. I-encourage ang mga matatalim na debate, investigative student journalism, at ang pag-oorganisa ng mga youth-led rallies na nakasentro sa West Philippine Sea. At sa huli, itanim natin sa bawat estudyanteng Pilipino ang matibay na pagpupunyagi para sa hustisya sa pamamagitan ng mga legal na laban. Mga legal na laban na iniiwasan nyo ay kasing lakas din ng anumang armed forces. Dapat maging isang henerasyon na may alam sa ating karapatan ang ating kabataan. Handang gamitin ang international law para ipagtanggol ang ating claims. Madam Vice President, hindi natanggap ang no comment. Bawat araw na walang pagbabago sa edukasyon ay araw na nasasayang para ihanda ang ating mga estudyante sa mga komplikadong realidad na haharapin nila. Hindi ang neutrality ang naaalala ng kasaysayan. Huhukuman nito ang mga leaders base kung naglakas loob ba silang bigyan ng boses ang bagong henerasyon. Ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Ito ay para sa Pilipinong lalaban, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng matalas na pag-iisip, matibay na paniniwala sa katotohanan at hustisya. At sa mga boses na sobrang lakas at nagkakaisa na aalingaw-ngaw mula sa classroom hanggang sa baybayin ng West Philippine Sea. Ang misyon natin ay malinaw. Oras na para turuan sila para sa laban na ito. Madam Vice President, kung hindi niyo naman mamasamain, gampanan niyo naman ang trabaho niyo para sa bayan, hindi lang para sa sarili. Yun lang.